Amen. Magandang umaga po mga kapatid. Batiin mo nga po ang iyong katabi ng magandang umaga. Yan, sa kabila naman, yan, magandang umaga po. Amen po ba? At alam po natin na this is the fourth Sunday of the month of April. Tama ba? Yan, at malapit nang matapos ang buwan ng Marso. Pero nandito pa rin tayo at kompleto na sumasamba sa Panginoon. Palapakan nga natin ang Diyos sa buhay. Amen. May napansin ba kayo? Medyo naramdaman nyo ba ng konti? Merong konti, no? Oh, yeah. May lamig. So, sa mga inuubo, pakipandungan muna ang inyong mga bunbunan. Para hindi tayo masyadong lamigin. Ito po isa sa pagpapala ng Panginoon. At kapag binless pa tayo ng Diyos, mas maganda pa ang ibibigay niya sa atin. Shout amen. Palapakan natin ang Diyos na buhay. Hallelujah. So, salamat po sa lahat ng mga tao na ginamit din para maikabit ito at makapag-provide ng air conditioning para sa ating church. Amen po ba? So, alam nyo, masayang-masaya tayo dyan. Kasi yung una nga, yun lang yung nag-iisa. Masaya na tayo at nagkukumpulang kayo dyan, di ba? Paano naman yung mga taga-rito? Kaya nagpakabit din kami ng dito. Napalapakan naman natin si Lord. Thank you so much po. This is part of your generosity and faithful giving. Amen po ba? Dahil sabi sa katabi, dahil tapat kang magbigay, may aircon tayo. Amen po ba mga kapatid? Amen. Palapakan po natin ang Diyos na buhay. Hallelujah. So let's begin our lesson. Our series is still under the theme, the message of the cross. Sa Tagalog ay ang mensahe ng krus ng ating Panginoong Yesus. And today, let me give you some few announcement po pala, no? On March 29 will be our, ano po yan? The 7, yan, nandiyan po sa announcement natin, the 7 last words of our Lord Jesus Christ. Amen po ba mga kapatid? So, umattend po tayo noon. Biyernes Santo po yon at alas 2 ng hapon, Friday, at dito po gaganapin sa OCW MMI Pampanga Church. Dito po sa ating church. Amen po ba? So, it's our Lenten season 2024. It's a time to pray, fast, and give. Amen po mga kapatid? So, ihanda natin ang ating mga sarili. Kung dati, naghahanda tayo para sa ating pagtitika, sabi nga nila. So, how much more na naintindihan na natin kung bakit namatay, bakit nabuhay, na maguli ang Panginoong Yesus sapagkat tayo po iniligtas niya. Amen po mga kapatid? So, sabihin sa katabi, umattend tayo. Yan. So, please, magdala rin kayo ng mga unbeliever, yung mga kasama natin na hindi pa nagkakapag-church, no? Most of all, para makabahagi din po sila sa masarap na biyaya ng Panginoong Yesus. Amen po mga kapatid? Amen. So let's begin. Our topic for today is entitled The Death and Resurrection of Jesus. Sabihin nga natin, death and resurrection. Yan, very good. Bakit natin pinapaulit-ulit? Para mamakat sa ating isip at puso. Amen po ba mga kapatid? So this will be a two-part series, the death and resurrection of our Lord Jesus. At ang layunin po ng aralin na ito ay bilang pag-alala sa kamatayan at muling pagkabuhay ng ating Panginoong Yesus. Amen po ba mga kapatid? At para linawin na rin natin yung ilang mga agam-agam na marami po patungkol sa pag-celebrate ng Lenten season or yung mahal na araw, lalo na dito sa Pilipinas. Amen po ba mga kapatid? So, to summarize, napakahalaga po ng dalawang bagay na ito, death and resurrection ng Panginoong Yesus. Dahil kung hindi namatay si Jesus, wala tayong katubusan sa ating mga kasalanan. Kaya nakatakda tayong mapunta sa impyerno. Amen po mga kapatid? Sabi ng Romans 6:23, alam na alam nyo na yan. Pero kung hindi naman siya nabuhay na maguli, ibig sabihin, hindi siya totoong Diyos at wala tayong kasiguraduhan na tayo nga ay may buhay na walang hanggan at pupunta sa langit. Amen po ba? Buti na lang nabuhay muli ang ating Panginoong Yesus. Do you believe that? Pumalapak nga po ang lahat ng naniniwala. Alright. So, but first, today, let's talk about next, His death or kamatayan. Amen po ba mga kapatid? So, lahat po ito dapat na matupad ayon sa hula or prophecy ng Biblia. And para po masabi natin ang Biblia ay totoo, dapat lahat ng nakasulat dito ay matupad for accuracy, for exactness. Can you hear amen?
Or else, pag may sinabi ang Diyos, hindi naman natupad, huwag ka nang maniwala sa Biblia. Can you hear, amen? And yet, sa dami po ng prophecy or hula sa Biblia, lahat po ito ay natupad, lalo na po sa ating Panginoong Yesus. Walang labis, walang kulang. Can you hear, amen? Amen. And let me give you a proof with that. Jesus came to fulfill the law. Si Jesus po ay dumating para tupdin, no? Gawin ang batas. Amen po mga kapatid? Kaya napansin nyo po, kahit na minsan pumapalya tayo sa pagbibigay natin, hindi sumpa ang dumarating sa atin. Amen po ba? Kundi pagpapala at biyaya pa rin ng Diyos. Grasya. Kinere, amen? Para pag sa susunod, maalala natin, Lord, magbibigay na ako sa iyo. Kinere, amen mga kapatid? Pero noon, sumpa. Kasi sabi ng batas, pag hindi ka nagbigay ng ikapo, sumpa ang mapupunta sa iyo. Kinere, amen? And part of that, Jesus came to fulfill that law. Can you hear, amen? Kaya buti na lamang po dumating ang ating Panginoong Yesus. Matthew 5:17, nandiyan sa baba. Do not think that I have come to abolish the law or the prophets. I have not come to abolish them. Ano yan? Yung law, but to fulfill them. No? Hindi dumating si Jesus para sabihin, wag nyo nang sundin ng 10 utos. No? Ang batas, wag nyo nang gawin. Hindi po niya sinabi yon. Bagkos, sinunod niya ito 100% and ang sabi niya ay, I have come to fulfill them. Can you hear, amen? So, ang tanong natin ay, naniniwala ka ba kay Jesus? Do you believe in Jesus? Ulitin ko yung tanong, ano mo ba siya? Panginoon o Penginoon? Pag Panginoon, siya ang dapat masunod, hindi ikaw. Tama ba? Sino sa inyo medyo nahirapan kaninang umaga? Magsisimba ba ako? Hindi. Magsisimba ba ako? Hindi. Di ba? Ang sabi ni Jesus, bumangon ka dyan because this is the Lord's day. Can you hear, amen? Kaya sabi ng Panginoon, maglilingkod tayo at sasamba sa Diyos na Espiritu at katotohanan. Shout amen. Palapakan natin ang Diyos. John 20, verse 29. Then Jesus told him, you believe because you have seen me. Blessed, Macarius, are those who haven't seen me and believe anyway. Tingnan niyo po, Macarius or sobrang mapalad ang mga naniniwala kahit na hindi nila nakita si Jesus Christ. Can you hear, amen? So ako, hindi ko rin naman siya nakita personally, pero naniniwala ako. At ang tawag ng Biblia dyan ay Macarius, super blessed. Can you hear, amen? Kasi sabi ko nga sa inyo, mas matutuwa ang Diyos kapag ginagamit natin ang ating faith or pananampalataya. Naituro ko yan ng last Wednesday. It is our sixth sense. Can you hear, amen? Amen. Next, Jesus was born to die. Alam niyo po ba yun mga kapatid? Siya ay ipinanganak para lamang mamatay. Amen po ba mga kapatid? So hindi siya nabuhay lang para inisip niya, makakapagtapos ako ng pag-aaral, makakapagtrabaho ko, makakapagnegosyo ako, makakapagtayo ako ng pamilya. Hindi yun ang kanyang iniisip. Bagkos ang kanyang iniisip ay busin ang buong mundo sa ating mga kasalanan. Can you hear, amen? At ito'y sa pamamagitan ng kanyang kamatayan. Can you hear, amen? Kaya ang kwento ng unang Pasko, yung kapanganakan ni Jesus ay may dalang saya, masaya ang mga tao, at may dala rin itong lungkot sapagkat namatay ang Panginoong Jesus. Pero hindi siya nanatiling patay. Siya ay nabuhay na maguli. Can you hear, amen? Amen. So, tanong, totoo ba na may namatay na ang pangalan ni Jesus? Kasi yung iba sabi, hindi naman si Jesus ang namatay. Pero ano pong sabi ng Matthew chapter 1 verse 21? She, Mary, will give birth to a son, anak na lalaki, and you are to give him the name. Anong pangalan po? Jesus, because he will save his people from their sins. So, naniniwala ka ba kay Maria? Di ba dati, deboto tayo. Amen mga kapatid? Basta pag sinabing Virgin Mary, Mary yan, saludo tayo dyan. Now, kung naniniwala ka kay Mary, ang sagot mo ay yes, ibig sabihin, totoo rin si Jesus. Can you hear, amen? Amen po ba? Sapagkat sabi sa verse, siya ay nanganak ng isang batang lalaki at ang kanyang ipinangalan ay Jesus. So, ibig sabihin, totoo na merong Jesus na namatay para tubusin. Sabi diyan, He will save His people. Bakit?
pag ikaw ang tutubos, magliligtas sa buong sanlibutan, dapat ikaw ay mamatay. Can you hear amen? Amen po ba mga kapatid? And therefore, Jesus next is called the Passover Lamb. No? Si Jesus po ay tinawag po na Kordero ng Diyos. Di ba alam natin yung kinakanta natin dati? Nung ako po ay dati tang nasa pananampalataya, at ako'y nagsisimba, pag kinakanta na yan, Kordero. Wala naman akong kaalaman, ano ba yung Kordero? Minsan pa nga, dinig ko ay kaldero. Di ba? Parang, ano bang ibig sabihin ng Kordero? No? Ang ibig sabihin ng Kordero ng Diyos, ito po yung iaalay na para mamatay, kakatayin, para tumubos sa kasalanan ng lahat ng sanlibutan, ng tao. Amen po mga kapatid? So siya po ay papatayin para mag-alis ng ating mga kasalanan. And Jesus is the Lamb of God. Sabi po, tingnan nyo John 1:29. The next day, John saw Jesus coming to him and said, "There is the Lamb of God who takes away the sins of the world." Sino pong nakita ni John? Sino? John saw Jesus, si Jesus. Pero anong sabi ni John? Ang sabi niya, "Look, there is the Lamb of God who takes away the sins of the world." Can you hear amen? Kaya tingnan nyo, siya ang kordero ng Diyos na mag-aalis ng ating mga kasalanan. Sabi pa dyan sa baba, 1 Corinthians 5:7, letter B, Christ, our Passover Lamb, has been sacrificed para sa iyo at sa akin, for us. Can you hear amen? So, ibinigay si Kristo para pambayad ng ating mga kasalanan. Next, Jesus was conceived by the Holy Spirit. Do you believe this, mga kapatid? Naniniwala po ba kayo? Sapagkat kung hindi ka naniniwala na si Jesus ay nabuo sa sinapupunan ni Maria sa pamamagitan ng Banal na Espiritu, siya rin ay taong kagaya lang natin. Can you hear amen? Marumi at mayroong minanang kasalanan. Amen po ba mga kapatid? Pero bagaman siya nga po ay mula sa mag-asawang Jose at Maria, na itong mag-asawa na to, taglay niya ang minanang kasalanan kay Adan, tandaan niyo po ito, hindi minana ni Jesus ang kasalanan ng tao. Bakit? Sapagkat si Jesus ay ipinagbuntis ng banal na Espiritu. Maliwanag po mga kapatid? At siya po ay pinanganak din through the virgin birth. Ibig sabihin po, si Maria, walang contact, walang sexual contact kay Jose, and yet siya po ay nabuo at siya ay ipinanganak. Kaya po, si Jesus ay banal. Sabi nga natin, banal. Yan. Kaya kung siya ay banal, kaya niyang tuparin ang lahat ng nasa hula ng Biblia. Can you hear amen? Kaya nga kung sino man tao dito, ang payag, ako, gusto kong tubusin ang kasalanan ng buong San Luis, Pampanga. Well, kahit payag na payag ka, sasabihin ng Diyos, hindi pwede. Bakit? Sapagkat ikaw ay marumi. Can you hear amen? Amen po mga kapatid? Pero si Jesus, siya po ay banal. Shout amen. Palapakan natin ang ating Diyos sa buhay. Isaiah, ito po ang hula. Isaiah 7:14. All right then. Nakakasunod po ba kayo mga kapatid? All right. The Lord Himself will choose the sign. Look, ano po ang senyales o ang pahiwatig? The virgin will conceive a child. She will give birth to a son and will call him Emmanuel. Anong ibig sabihin? God is with us. No? So alam naman po natin na ito'y natupad sa Matthew chapter 1:21. Kayo na lang ang magbasa. Can you hear amen? Hanggang 23. Na dahil si Maria nga po ay virgin sa kanyang pagbubuntis, hindi po nasalinan ng kasalanan ni Adan at Eva si Jesus. Pero sa isip ng tao, napaka-imposible po nito. Tama ba mga kapatid? Imposible naman yan. Pero sa tao, imposible, pero sa Diyos, posible. Naniniwala po ba kayo mga kapatid? Amen. Kasi kung kukomplikaduhin natin ang isip, talagang imposible, pero buti na lamang mayroong pinangahawakan tayo na anuman ang imposible sa tao, posible sa Diyos. Shout amen. Pumala pa nga pong lahat ng naniniwala. At ito'y sa pamamagitan ng banal na Espiritu. Do you believe in the Holy Spirit? Siya yung kumakalabit sa'yo kapag "Hoy, huwag kang matulog. Magsimba ka na. Magbasa ka ng Biblia." Amen? Amen po ba?
Now, pag walang kumakalabit sa'yo, magtaka ka. Baka nga walang Holy Spirit na kumakalabit at hindi ka pa na born again in your spirit. Can you hear amen? Natupad ang hula na yan. Sabi diyan, she will give birth to a son. Batang lalaki. Sapagkat malaking problema na although virgin birth nga siya, kinunsib siya ng banal na spirito, pero paglabas, babae, problema din yun. Can you hear amen? Buti na lang. Totoo ang Biblia at ang ipinanganak ay batang lalaki, hindi babae. Can you hear amen? Amen po ba? Next, Jesus was born without sin. Naniniwala po ba kayo mga kapatid? Ipinanganak si Jesus na walang kasalanan. Bakit? Isipin natin, bakit wala siyang kasalanan? Para maging karapat, dapat siya na maging alay, kordero ng Diyos, na mag-aalis ng ating kasalanan. Can you hear amen? Amen po ba? Dapat ma-meet niya ang first requirement ng Diyos. Ang tupang iaalay ay dapat walang kapintasan, sabi ng Exodus 12:5, kayo na lang magbasa. Dapat po ito ay perfect. Sabi mo nga, perfect. Ikaw ba ay perfect? Ako ba perfect? Hindi. Can you hear amen? Kahit pang pangalan mo ay perfecto, walang perfecto sa atin. Can you hear amen? Dapat ang iaalay ay perfect with no physical defects. Ibig sabihin po nito, hindi siya bulag, hindi pingas ang tenga, hindi pilay, hindi lagas ang balahibo, at dapat pinakamalusog at pinakamataba. Baka doon lang tayo papasok no? Malusog. Pero hindi ka puro. Kinahirin mo mga kapatid? Amen po ba? Kaya naman, wala pong sino mang tao ang qualified, kundi ang walang iba, kundi ang ating Panginoong Yesus. Shout amen. Palapakan naman natin ang ating Diyos na buhay. Because Jesus is sinless. Sabi nga natin, sinless. Wala siyang kasalanan. And nandiyan po sa ating screen ang mga nagpapatunay. Picturean nyo na lang po. Hebrews 4:15, 1 John 3:5, 2 Corinthians 5:21, and 1 Peter 2:22. Ito yung nagpapatunay na si Jesus ay walang kasalanan. Can I hear amen? Amen. Sige, sa mga nagsusulat, hintayin ko kayo. Hebrews 4:15, 1 John 3:5, 2 Corinthians 5:21, at 1 Peter 2:22. Can you hear amen? Amen. So, take note po hindi kumapit ang minanang kasalanan ng tao kay Adan sa pagkatao ng ating Panginoong Yesus. Sabihin sa katabi, hindi kumapit. Yan. Ibig sabihin, walang bahid ng kasalanan si Jesus. Can you hear amen? Amen po ba? Bakit? Sapagkat kung ganito ang mangyayari, lahat tayo ay walang katubusan sa ating kasalanan. Tama? Look at this. 1 Corinthians 15 verse 22. For as in Adam, all die. Kay Adan, lahat daw ay matay. So, in Christ, all will be made alive. Nakita niyo ba yung pagkakaiba? Kay Adan at sa lahat ng minanang kasalanan natin sa ating ninuno, ang unang tao na si Adan, mamamatay ang lahat. Tama? Pero kay Kristo, lahat ay mabubuhay. Can you hear amen? Amen po mga kapatid? Sapagkat ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. At si Adan at Eva ay nagkasala, kaya lahat ng kanilang lipi ay mamamatay. Buti na lang, buhay ang makukuha natin kay Kristo. Can you hear amen? Amen. Ang dugo ni Lord Jesus ay busilak at dalisay. Sabihin nga natin, busilak at dalisay. Napakalalim, no? Pero ang ibig sabihin nito, purong-puro. Walang bahid ng kasalanan. Tama po ba mga kapatid? 1 Peter 1, verse 18 to 19. Everybody, sabayan nyo nga po ako sa nakakakita. For you know that it was not with perishable things, such as silver or gold, that you were redeemed from the empty way of life handed down to you from your forefathers. So hindi ka tinubos sa ginto o pilak, kagaya ng ginagawa ng iyong mga ninuno noon. 19. But with the precious blood of Christ, a lamb, look at that, without blemish or defect. No? Word for word. Si Kristo, ang kanyang dugo, a lamb without blemish or defect. So, ibig sabihin, qualified siya na tumubos ng ating mga kasalanan. Can you hear amen?
Yes, yung iba, binabaliwala nila si Jesus. Sabi na, tao lang si Jesus. Hindi po totoo yan. Sapagkat kung tao lang siya, wala nga talagang tutubos sa lahat ng iyong mga kasalanan. Sapagkat walang Diyos na namamatay. Kinari, amen? Kailangan ng Diyos ay magsakripisyo, magkatawang tao, para siya ay pansamantalang mamatay. Pero dahil nga siya ay Diyos, mabubuhay siyang muli para ikaw at ako ay dadalhin niya sa langit. Shout amen. Palapakan natin ang Diyos na buhay. Nakukuha niyo po yun, mga kapatid. Amen. Salamat na lang, nandyan si Jesus Christ. Amen, mga kapatid? Amen. Next, Christ died on the exact day of the Passover. No, ang pinag-uusapan po natin dito is death and resurrection, pero death or kamatayan muna ni Kristo para nakakasunod tayo. Christ died on the exact day of the Passover. Now, para maintindihan po natin, ang mga Hudyo po ay merong 7 pista, the 7 feast of Israel. Ito po yung picture. Yan. And sa 7 ito pong 7 na ito ay simbolo ng pagdating ng Mesiyas, yung kanilang tagapagligtas. Sapagkat naghihintay sila na dumating ang Kristo. At ang hinihintay nilang Kristo ay hari na maghahari para sa kanila. Kaya nga po si Pilato, di ba, ay si Herodes, siya po ay nataranta sapagkat siya ay dinalaw ng 3 pantas at ang sabi nila, ipinanganak na ang hari ng mga Hudyo. Kaya kinabahan siya. Kasi hari siya, may hari ng mga Hudyo na kanyang sinasakupan at pwede siyang pumalit kay Herodes kung siya ay lumaki. Kaya pinatay lahat ng mga bata. Do you get that, mga kapatid? Amen po ba? Pero namatay si Kristo, hindi nung baby pa siya. Christ died on the exact day of the Passover. At ito po yung 7 na pista ng Israel. Ayan po sa inyong screen. Ayan po. The number 1 is the Passover. Number 2 is the unleavened bread. Number 3 is the first fruit. Number 4 is Pentecost. Number 5 is the Feast of Trumpets. Number 6 is the Day of Atonement. And the 7 is the Feast of Tabernacles. Now, sa 7 ito, 4 ang natupad na ni Kristo sa krus ng Kalbaryo. Can you hear, amen? Yung 1, 2, 3, 4 natupad na ng ating Panginoong Jesucristo. Ang unang pista na natupad niya is the Feast of the Passover or ang tinatawag sa Hebrew na Pesach. Now, ito po ang araw ng Pasko, araw ng paglampas. Sabi nga natin, paglampas. Yan. Kaya nga tinawag na Passover kasi lumampas ang anghel ng kamatayan nang ipinahid nila ang dugo ng tupa sa hamba ng kanilang mga pintuan. At ano nangyari? Nilampasan sila ng kamatayan. Can you hear, amen? Maliwanag po ba, mga kapatid? Now, para sa mga Hudyo, yung number 1, the Passover, ang pinakamahalagang araw ng kanilang pista sapagkat kung hindi namatay ang kordero, no, na kanilang ipinahid doon sa kanilang mga hamba, hanggang ngayon, patay na rin sana sila. Maliwanag po yun, mga kapatid? Amen po ba? Ganun din po. At ito po laging inuutos sa atin ng Panginoon, lalo na in the Old Testament, at ganito ang utos ng Diyos sa kanila. Exodus chapter 12, verse 13. Sabi po rito, the blood of the lamb you have smeared on your doorpost will serve as a sign. Sabi, ipahid ninyo sa hamba. Sabi nyo nga po, hamba. Alam nyo po yung hamba? Yung kahoy door frame, doon mo ipapahid ang dugo ng lamb. Will serve as a sign when I see the blood. No? Pag nakita yon ng anghel ng kamatayan, I will pass over you and this plague of death will not touch you and when I strike the land of Egypt. No? So, yung iba, sabi nila, wala namang masyadong nangyari. Pero kung makikita natin ang history ng Egypt, totoo nga po na ito yung nangyari at nalipol ang lahat ng mga panganay ng mga Ehipsyo. Amen? So sila po ay namatay. Buti na lamang po, ang mga anak ng Diyos, ang mga Hudyo, ay masunurin, kaya sila ay nalampasan ng kamatayan. Amen? Amen po ba? Now, during the Passover, 2 beses po silang maghahandog. Ano po yung mga sacrifices na yon? Number 1 is in the morning. Sabi mo nga po, morning.
Yan, tuwing umaga. At isa naman po ay sa dapit hapon or twilight. Sabi ng Exodus 29 verse 38. Kayo na lang ang magbasa. So, lahat ng ito, literal na tinupad ng ating Panginoong Yesus. So, nag-alay ng umaga at pagdating ng dapit hapon, siya ay namatay na. Mark 15 verse 25. Look at this. It was 9 o'clock in the morning, umaga, when the crucifixion took place. No? So siya po ay nakabitin sa krus, no? Sa krus na ginawa ng mga Hudyo, mula 9 a.m. hanggang alas 3 ng dapit hapon. So ilang oras po yun siyang nakasabit? Mga 5 oras. Tama po mga kapatid? 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3. No? So, natupad po ito. Umaga, siya po ay ipinako. Ano naman po yung dapit hapon? Luke 23, verse 44 to 46. Pinapakita ko po sa inyo para malinaw. By this time, it was noon, and darkness fell across the whole land until 3 o'clock. Then Jesus shouted, Father, I entrust my spirit into your hands. And with those words, He breathed His last. So nakita po natin, si Lord Jesus naman ay namatay sa eksaktong oras ng pag-aalay at natupad niya ang hula ng Passover. Can you hear amen? Amen po ba? Therefore, Jesus is the Lamb of God and He died at the Passover. Can you hear amen? So malinaw po yon. Next, Jesus cannot just die at any given day. Sa Tagalog, hindi pwedeng mamatay si Jesus sa kahit anong araw na pwedeng ibigay ng tao o ng kung sino man. Sabi na ni Pilato, patayin na yan bukas o kaya ay sa makalawa. Hindi po pwedeng ganon. Dapat siya ay mamatay sa eksaktong araw kung kailan siya ay nakatakdang mamatay. Can you hear amen? Amen po ba? So ang tanong na lang ay, anong araw mula Lunes hanggang Linggo, anong araw namatay ang Panginoong Yesus? Sapagkat alam naman natin na malaking pagtatalo na, no, na sa mga Kristiyano kung anong araw at petsa nga na pinanganak ang Panginoong Yesus. Tama ba mga kapatid? Sabi nila, hindi raw December 25, iba December 25, pero nag-reconcile tayo doon. Ang sinabi natin, ang mahalaga may ipinanganak. Amen po ba? At dahil yan ang napagkasunduan tuwing December, sabay-sabay na lang tayong mag-celebrate ng birthday sapagkat ang malaga, ipinanganak siya para tubusin tayo sa ating mga kasalanan. Shout amen. Palapakan natin ang Diyos. Yung iba naman, hindi rin mapakali. O ngayon, kung hindi natin mapagkasunduan ng pagkamatay, pagkasunduan natin, anong araw siya namatay? Kailan ba talaga siya eksaktong patay? Kailan nga po ba? Yung alam natin. Sabi ng iba, tuwing Biyernes Santo. Pero, ayon mismo kay Lord Jesus at sa mga hula, ang Kristo, ang Mesaya ay papatayin at mabubuhay sa ikatlong araw. So, hindi natin alam muna kung anong araw yung papatayin siya, pero ibinigay naman ang araw, yung ikatlong araw kung kailan siya mabubuhay. Can you hear amen? So, silipin natin yon. Matthew 17 verse 22. Jesus again foretells His death. Sinabi niya ang kanyang kamatayan and resurrection. When they came together in Galilee, He said to them, the Son of Man is going to be betrayed into the hands of men. 23, they will kill Him. No? Papatayin siya, totoo yan. And on the third day, He will be raised to life. Ano po yun ulit? Sa ikatlong araw, siya ay bubuhayin na muli sa mga patay. And the disciple were filled with grief. No? So, sa verse na ito, para malaman natin ang eksaktong araw kung kailan patay si Kristo, dapat matukoy natin kailan siya nabuhay na maguli. Tama ba mga kapatid? So, ang gagawin natin, pag nalaman natin ang araw ng kanyang pagkabuhay na maguli, aatras tayo ng 3 beses. Amen po mga kapatid. Nakukuha niyo po ba yun? Alright. So ayon sa tradisyon, marami pong naniniwala na si Jesus ay namatay sa araw ng Biyernes, tinatawag nating Biyernes Santo. Kasi ayon po sa next Hebrew calendar, no, Sunday remained their first day of the week
no? Ang unang araw pa rin nila ay Linggo, being the Lord's Day. And Saturday, Sabado, is still the ano daw? Ikapitong araw. Kaya yung iba, mga Sabadista, sapagkat dapat mangilin ka at eka ng Sabado, sapagkat ito ang ikapitong araw, which is their Sabbath day or rest day of God in the Bible. No? Sabihin mo nga po, Sabbath. Yan. Ito'y pahinga ng Diyos, hindi mo pahinga. Kaya sabi ng iba, uy, linggo ngayon, mamamahinga muna ako. Mali. Si Lord ang namahinga nung ikapitong araw at ikaw po ay inutusan na mangalaga ng kanyang nilikha. Can you hear, amen? Kasama na doon ang sumamba sa ating Diyos na buhay. Kaya huwag tayong mahihinawa na umaten ng linggo. Dito tayo mamamahinga sa presensya ng ating Panginoon. Shout amen. Palapakan natin ang Diyos na buhay. Their days are reckoned or counted, estimated from sunset to sunset. Ibig sabihin po noon, basta lumubog na ang araw, simula na ito at lumutaw ng araw, simula na ito ng bagong araw nila. So silipin natin, kailan siya nabuhay na maguli. Sabi sa John 20, verse 1 to 2. Everybody, early on the first day, ano po yan? Sunday of the week, it was still dark, madilim pa. Mary Magdalene went to the tomb and saw that the stone had been removed from the entrance. Nabasa natin. Early on the first day of the week. Pero mas nilinaw ito. Kaya itong kahalagahan that we have the cross-reference on the other Bible. Sabi ng NLT, pinalinawan niya. Early Sunday, pakibalik. Yan. Early Sunday morning while it was still dark. O sa napakalinaw sa NLT. Sabi diyan, maagang maaga ng araw ng linggo ng umaga. Sabi naman ng Good News Bible, early on the Sunday morning. So halos parehas din. So malinaw, si Jesus po ay ipinanganak ng maagang maaga ng araw ng linggo, araw ng mga Hudyo. And that is Sunday. Can you hear, amen? Amen po mga kapatid. So, early Sunday morning, nabuhay ang ating Panginoong Jesus at Sunday po ang ikatlong araw kung kailan siya ay nabuhay na maguli. So, ang araw na patay po siya, gagawin natin atras tayo. So, Linggo, Sunday, Saturday, and Friday. No? Kaya yung iba naniniwala din na Thursday pa. Baka nga linggo kasi ng madaling araw yon, parang hindi pa counted. Pero nabasa natin kanina, basta pumatak na at pumutok na ang araw, kompletong araw na yon para sa mga Hudyo. Maliwanag po yun, mga kapatid? So, ibig sabihin, tama ang hula. Pagkatapos ng ikatlong araw, mula Biyernes, Sabado at Linggo, siya po ay nabuhay na maguli. Can you hear, amen? Maliwanag po ba, mga kapatid? And after all, hindi po dapat pagtalunan kung anong araw o petsa siya namatay. Ang totoo po, may namatay na Kristo. Can you hear, amen? At ang malaga, dahil namatay siya, may tumubos ng ating mga kasalanan. Pero hindi naman siya nanatiling patay sapagkat siya pong muli ay nabuhay para sa iyo at sa akin. Tama po ba, mga kapatid? Basahin natin. Bakit? Pag hindi nabuhay si Jesus, ganitong mangyayari. First Corinthians 15, verse 14. Nasusundan niyo po ba? Ayan, tingnan niyo po. And if Christ was not raised, no? Ito bang sabi sa Tagalog, kung si Jesus ay hindi nabuhay maguli, ano ang sabi ng verse? Then all our preaching is useless. Kahit paanong sigaw ko rito, kahit ano pang ganda ng salitang ibitawan ko para sa inyo, ayaw niyong paniwalaan niyo man, it is useless kung hindi nabuhay na maguli ang Panginoong Jesus. Can you hear, amen? Amen po ba? Kaya nga pag may narinig kayong salita ng Diyos, amen, amen. Naniniwala kayo kasi alam ninyo na nabuhay si Jesus at tinubos tayo. Can you hear, amen? And your trust in God is also useless. Yung faith ninyo, kayo ba'y naniniwalang pupunta kayo sa langit? Kayo ba'y naniniwalang magaling na kayo? Kayo ba'y naniniwala na punong-puno ang bulsa ninyo pagdating ng taon na ito? Amen. Useless yan kung hindi nabuhay maguli si Jesus. Can you hear, amen? Sapagkat alam natin, di ba, all the promises of God are yes in Christ. Amen po, mga kapatid? So lahat ng pangako ng Diyos ay oo, yes Lord kay Kristo.
Kaya anumang pangako ang pinangahawakan mo mula sa Biblia, kung si Jesus ay hindi nabuhay, is useless. Do you get that, mga kapatid? Nakukuha niyo po ba yan? Buti na lamang, mga kapatid, hindi siya nanatiling patay. Ang ating Panginoong Yesus ay nabuhay at lahat ng ating kiniklaim, lahat ng ating pinaniniwalaan ay totoo at mangyayari. Shout Amen! Palapakan natin ang Diyos na buhay. Are you with me, mga kapatid? Kaya napakahalaga na si Jesus ay nabuhay na maguli. Or else, our preaching, your faith, your trust in God are useless. Amen? Therefore, tama pa rin na nakasula sa Bible na on the third day, He will be raised to life. And indeed, Jesus rose on the third day. Amen po ba mga kapatid? So, kung may plano ka na magpalaro sa Easter Sunday, lalo na sa mga bata, no? Hindi pa tayo nakapagpalaro, no? Yung Easter egg. Kayo ba nakaranas doon tuwing malang araw? Yung pinakulo ang kinukulayan ng mga bata at itatago saan at kung sinong mahanap mas maraming egg. Ay, syempre, may premyo at may kakainin siyang maraming itlog. Kinayan? So, pwede na gawin niya, Pastor Mary, para sa mga mata at sa mga isip kabata. Kung gusto niyo lang man. Are you with me, mga kapatid? Amen. So, sipalam natin ang Diyos na buhay. Mas excited pa ata kaysa sa pagkabuhay ni Kristo. Diyan po mga kapatid. Amen. Alright, next. Jesus died on the cross. Kayo po ba? Kayo po yung naniniwala? Pwede mang sa ibang paan, pwede siya initay, dikti, tali, no? Pinot ng ulo, samay, o kaya palakol, o kaya manig, garote, yung ipapali, dalawang ayok, tapos papatakbin yung magkabila yung harap, tapos siya ay mahila. Hindi naman ganun. Pero bakit? Ay, on the cross. Bakit? Sabihin niyo sa akin, bakit? So that yung hulo ay matad mula sa Biblia. Ano po ba ito nahula? Genesis chapter 3, verse 15. Tingnan niyo ang Bible. Sabi niyan, and I will put enmity between you, the serpent, and the woman, and between your seed and her seed. He will bruise your head, and you shall bruise. Ako ay yuyurakan ang unang ahas, pero tutuklawin naman ang takong ng Kristo ni Padala. Kinariyan, amen po ba? Sabi nga natin, bruise. Yan. Sa Tagalog po ay tinuklaw, tisok sa paa, nasugatan, nabutas paa, gamit ang matalim na bagay. Amen po, mga kapatid? And during this time, hindi pa naman ang pako, kaya hindi naman sabi ng Biblia kagad, pako ang makatusok dyan. Amen? Inihula, mabubutas ang kanyang paa. At ito ba yung nangyari? Yes, sa si Kristo na matay, nakako siya, may at ang kanyang mga paa. Amen? Amen po, mga kapatid? 22 verses, ito ang dogs have surrounded me, and bands of evil men has encircled me. They have pierced my hand and my feet. So, naging malinaw in the book of Psalms. Sa Genesis, nag-bro, sabi ng mabutas ang iyong paa. Pero in book of Psalms, ang dami taon na nangyari, ihulit, mabubutas ang kanyang kamay at ang kanyang paa. Amen? Amen po, mga kapatid? So, kailan ito nangyari? No? Tupad ang hula ito. Na pamagato ito, pagkaroon ng pahalaan na gumagawa ng pagpapako. Amen po, mga kapatid? Amen ba? At ito ay lang iba, kundi ang Roman civilization. Sapagkat ito po, may pong 10 na civilization na exist buong mundo. Paano na? Pero Roman civilization lang ang gobyerno na nagpapakop ng mga kriminal sa ng baryo. Amen? Amen. Kaya kung si Jesus inarap ni Plato sa mga to, ano ang kanilang sigaw? Crucify him. Amen ba? Matthew 27, just sa baba. What shall I do then with Jesus who is called Christ? Pilate, ang governor ng Judea, asked. They all answered. Good na? Crucify him! Ipako siya! Yun ang kanasaw. Nakalinaw, makikita natin na ang Roman civilization, ang Roman government, ang tupad ng lahat ng pangko. Psalms and Genesis. Kaya sabi niba, ba't ang taldo natin ng Kristo? Bakit nga bumatagal? Sapagkat hinay na ng Diyos na ipana ang Roman civilization. Para lang ang Kristo ay matay, ayaw niya ang Kristuan. Ay mga kapatid, salapakan natin Diyos. So earlier, mga kapatid, kaya yung mga ibang na sa Lord, hindi ka darating. Kaya walang naghihintay silang Mesiyas nila. And yet, dumating na si Kristo, hindi pa rin nila alam. Amen po, kapatid. Jesus died next. Jesus died and was buried. No? Tingnan natin, buried. No? Si Jesus ay namatay, pero ilang siya iniwan sa krus, siya inilibing. Ang kalibingan ay kanya, ito po ay hinirap kay Joseph of Arimathea. Kinariyan? At ito namin sa kanya. Ito para kalang pista. Nakita natin, pakita ulit natin. It is the feast of unleavened bread, which is representing Jesus was buried. Siya po ay inibing sa kamatayan. Pero, mga po, kasi Jesus hindi na may taon. Sa isa kayo na may taon. Ang rin nabubuhay taon. Diba kasi, yun ang celebrate. Amen? Minsan na po siyang matay. At minsan hindi siya nabuhay. Ang ginagawa natin ay pagkala. Amen? Ito ba? Amen. 1 Corinthians 15:2-4. For what I receive, I pass on to you as the first importance that Christ died for our
sins according to the scripture. Si Kristo ay may kasalan, sabi ng Biblia, scripture. And he was, look at that, buried, inilibing, and he was raised on the third day, resurrection, according to the scripture Bible. Ayan, 1 Corinthians 15:3-4, no? Yan po yan. So, kata natin na si Jesus ay namatay, siya ay inilibing, at tapos ng ikatong araw, siya ay nabuhay na maguli. Sabi na, hindi ni Pastor, sabi na, Biblia. And the Bible, amen. Kung naniwala sa Biblia, ibig naniwala rin na tinubos ito sa iyong kasalanan. Kaya po ba mga kapatid? And how happy is that? Sapagkat natin kaya tubuhin ang ating mga kasalanan. Amen po ba mga kapatid? Po ba na pagkakat tinubos sa iyong kasalanan? So, Jesus died para kanino? For you. Siya ay namatay para sa iyo. So, anong good news po doon? Hindi mo lang magpako ngayong mahal raw. Amen? Hindi na magpalita, magpipinitensya. Kaya yan, plano ng Diyos na ang tutubos sa lahat